Hi! Ako nga pala si Gracia Chicadora at sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng panibagong video. For today's video, ang gagawin ko ay Get Ready With Me! So, may twist ang gagawin kong Get Ready With Me dahil magbabahagi ako sa inyo ng akdang pampanitikan na kung saan ay tiyak akong kapupulutan ninyo ng aral. Ready na ba kayo? Okay! So, tinali ko muna yung buhok ko para hindi siya mabuhaghag kapag naglalagay ako ng makeup o kung ano-ano sa mukha ko. So, bago ako maglagay ng makeup, ay nilalagyan ko muna ng moisturizer para maganda yung lapat ng makeup sa mukha ko. So, sige, simulan na natin yung chika minute natin. So, ang akdang pampanitikan na ipabahagi ko sa inyo ay tungkol sa maikling kwento na isinulat ni Alvin Villapan. Ang pinamagatan nitong Ang Bugtong ng Manok at Agila. So, papiyaw lamang yung ibibigay ko sapagkat padali namang maunawaan ang daloy ng kwento kapag talaga binasa na ninyo yung original. So, isinasalaysay sa kwento na merong isang lalaki na taga-baryo na nakabaril ng isang malaking ibon sa kagubatan, kung saan inakala niya ito ay may higanteng manok lang. Ngunit, hindi niya alam yung manok na pinatay niya, yung manok na nabaril niya at pinakain niya sa kanyang pamilya, ay yun pala ay isang agila na nagngangalang si Banaag. Si Banaag ay isang Philippine eagle na pinalaya ng Eagle Conservation Center at pagmamayari ng mga imperial, na kung saan sila ay isa sa mga mayayamang taga-suporta ng kalikasan. So, ayun, dinala na yung lalaki sa presinto. At kahit mariin niyang iginiit na manok lang ang kanyang nabaril, at ito ay lasang manok lamang, syempre, pinakita ng otoridad yung ebidensiyang nakita nila sa bakura ng lalaki, na kung saan merong GPS tracker na nakabaon sa kanilang bakuran. So, habang iniimbestigahan din siya, makikita doon yung agwat ng mahihirap at mayayaman, diba? May papakita din sa sa kwento na kung saan mas binibigyang importansya ang mga alagang hayop na mga alagang hayop ng mga mayayaman kumpara sa mga mahihirap na tao. Siyempre, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat bigyang pansin o bigyang halaga ang mga hayop. Ngunit nakakatawa lamang isipin na mas masarap pa yung kinakain ng mga hayop, mas binibihisan pa sila, pero yung mga taong naghihirap, walang makain at umaasa lamang sa gubat para mabuhay, diba? Ayun yung para sa akin, yun yung tumatak sa akin sa kwento. So, pagkatapos nun, syempre, nauwi ang sitwasyon sa kabaliwan at misteryo. Doon din ako, parang na-confuse din ako na hindi ko naintindihan medyo yung pangdulo kasi hindi malaman daw nung lalaki kung tao ba siya o hayop o aswang. Ngunit sa huli ay nakataka siya sa kulungan, hindi bilang isang tao, ngunit bilang isang ibon, na kung saan itinuring siya ng mga tao bilang isang halimaw, na kung saan din nagtago siya sa isang lungsod dahil syempre takot siya sa panghuhusga ng mga tao, takot siyang siya naman yung barilin at patayin ng mga tao, diba? Doon ay kinukup siya ng isang babae, si Mrs. Miranda, at binigyan siya ng sisiw upang alagaan at palakihin. Sabi ni Mrs. Miranda, dapat palakihin niya ito, paramihin, at dapat bago ito makalipad ay putulan niya ito ng pakpak para hindi ito makaalis, diba? Ang pagkukop ni Mrs. Miranda sa kanya ay tanda o paalala na paulit-ulit ang siklo ng pang-aalipin at pagkasupil
sa mahihirap. Ipinapakita sa may akdang ito na ang banggaan ng kahirapan at kalikasan na kung paanong ang gutom ay nagtutulak sa tao na labagin ang batas ng kalikasan. At syempre, pinapakita din na hindi pantay-pantay ang karapatan ng hayop at tao sa ating lipunan. Hayop ng mayaman ay may proteksyon. Totoo yan. Ngunit ang dukhang tao ay walang awang hinuhusgahan, walang awang pinaparatangan ng mga gawain na hindi naman nila sinasadya o hindi naman nila sinasadyang gawin o hindi talaga nila ginawa. At syempre, ang pagkawala ng tao sa gitna ng gutom, kapangyarihan at lipunang mapanghusga. Iyon lamang at naway nasihan kayo sa aking ibinahaging maikling kwento lamang o maikling daloy ng kwento na o akdang pampanitikan na nailahad ko. At sana'y napulutan nyo ito ng aral. Maraming salamat. Ako si Gracia Chikadora. Bye-bye!